Awit ng pagpapasalamat. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Tayo po'y manalangin. Banal at mapagmahal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo ngayong hapon sapagkat sa muli, sa kabila na kami po ay hiwa-hiwalay, sa kabila, Panginoon, na wala kami sa loob ng iyong sambahan at nasa sarili naming mga tahanan, ay niloob mo, Diyos, na kami po ay magkasama-sama bilang magkakapatid upang ikaw ay patuloy naming purihin, sambahin, at makinig ng iyong mga salita. Dalangin namin, O Panginoon, na sana po hayaan nyo ang iyong banal na espiritu ang maging matagpuan namin na aming kasama at nasa aming kalagitnaan sa kabila na kami ay layo-layo. At dalangin namin, O Diyos, na alisin niyo po ang lahat ng maaaring hadlang para kami po ay makapanambahan sa iyo ng tapat sa hapon ito. Sa iyo po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat. Sa iyo po ang kadakilaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
teksto pong pagbabatayan na ating tagapagsalita sa hapong ito ay matatagpuan sa unang Korinto, talatang 15, kabanatang 15, tala 58. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Magandang gabi po sa ating lahat. Kumusta na po kayo? Nawa po ay nasa mabuting kalagayan ang bawat isa sa atin at patuloy na nararanasan ang kabutihan at katapatan po ng ating Panginoon sa kabila nga po ng ating patuloy na nararanasan sa panahon po ito. Ano po? At salamat sa Panginoon sapagkat tayo po ay nagpapatuloy sa ating gawain, sa ating pagsamba sa Kanya. Sabi nga po ay walang imposible sa Diyos. Ano po? Sa gabi pong ito, ang ating pong pagbubulay-bulayan ay hango po sa aklat na isinulat po ni Pablo sa unang Korinto, mga talata o kabanata 15, talata 5. At gusto ko pong basahin muli ito. Na sabi po ay, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So ito pong talata na ito na isinulat ni Pablo ay sinulat niya po ito sa mga mananampalataya po sa Corinto, sa iglesia po doon, na kung saan ang mga mananampalataya po doon ay nagdaranas po ng iba't ibang mga pagsubok din naman. Sabi nga po, ang buhay daw po ng tao habang nandito tayo sa mundo ay talagang kakambal na po natin. Ano po, yung mga pagsubok. Ano po. Kaya si Pablo, ginamit po siya ng Panginoon upang sa ganon ay palakasin ang loob ng mga mananampalataya sa Corinto. At ang isa pong naging pagsubok sa kanila during that time ay ang mga mananampalataya po ay nagkakaroon ng tendency na magkakahiwalay. Ano po? So sa gabay ng Panginoon, si Pablo po ang kanyang ginamit upang sa ganun nga po ay mapagtagumpayan ng mga mananampalataya ang kanilang pinagdaraan ng pagsubok. Gayon din naman po sa ating kasalukuyang panahon, ano po, na kung saan ang buong mundo, kasama po tayo dito, ay may pinagdaraanan tayong pagsubok, krisis at mga challenges. Ano po? Magsisilbi din po itong paalala sa atin ang mga salita ng Diyos na ito na isinulat ni Pablo. Kung paano po harapin ang buhay sa araw-araw sa mga sitwasyon na ating pinagdaraanan. May 3 mungkahi po si Pablo o paalala sa atin ayon sa tekstong binasa upang maharap po natin ang mga pagsubok. Base po sa talatang binasa, ang una pong paalala ni Pablo dito ay yung sabi ay magpakatatag, stand firm. Kung naharapan po tayo sa mga pagsubok, panghihina,
anxieties, pangamba, pagkabalisa, pagkatakot, lahat po siguro halos ganito yung mga damdamin o kaya pakiramdam, kahirapan, kabigatan, sa panahong ito. At tunay nga po na ang encouragement po sa atin ni Pablo ay magpakatatag tayo. Paano naman po tayo magpapakatatag? Una po ay let's have God's unchanging power. Ang hindi nagbabagong lakas po na mula sa Panginoon ang ating panghawakan. Kasi po kahit po tayo ay mananampalataya na, ay nakakaranas din po tayo ng panghina kung minsan. Mayroon tayong mabibigat na pinagdaraanan sa ating mga buhay. Siguro po sa mga sharing, minsan may maririnig tayo na pinanghihinaan sila ng loob, bagamat meron na siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Ang atin naman pong Panginoon ay laging may nakalaang lakas para sa atin. Hilingin lamang po natin ito sa Kanya upang masustain ang lakas na ating kailangan. Sabi nga po sa Pilipos 4:13, ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. At ang sabi rin po sa Awit 46 verse 1, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at hanggang saklolo kung may kaguluhan. Pangalawa po, paano tayo magiging matatag? Let's always feel the presence of our Lord. Lagi lang po nating damahin, lagi nating angkinin ang presensya ng ating Panginoon sa bawat sandali ng ating mga buhay. Ang isa pong katangian ng ating Panginoon ay siya ay nasa lahat ng lugar. He is an omnipresent God. He is everywhere. Ano nga po ang dapat nating ipangamba? Kasama natin ang Panginoon. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga po sa Hebreo 13:5. Yun po yung sinabi, hindi kita iiwan ni pababayaan man. At sa Mateo chapter 28 verse 20, sabi ng Panginoong Hesus, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa dulo ng daigdig. So napakaganda po ng mga sinasabi ng ating Panginoon upang sa ganun po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na po sa panahong ito, sabi nga, kailangan nating magpakatatag at ang isang bagay po na ating pwedeng isipin at laging alalahanin ay nandyan lang po ang ating Panginoon. Kasama natin siya palagi. Kung minsan po, yung mga mahal natin sa buhay, maaaring malayo sila, gusto natin kausapin, Pero ang ating Panginoon, wala po tayong effort. Nandyan lang po siya sa tabi natin palagi. Upang siya ay hingan natin ng tulong. Kung sakali man po tayo ay nanghihina, kailangan natin ng kanyang tulong. Habang tayo ay nabubuhay, habang nahaharap tayo sa iba't ibang hamon, lagi lang nga po nating alalahanin na kasama natin ang ating Panginoon. Pangatlo po, kung ano po yung ating gagawin para maging matatag sa pagharap sa mga pagsubok. Let's hold on to the unfailing promises of God. Panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos. Marami pong nababasa sa Biblia tungkol sa mga pangako ng Diyos. Sabi nga po ay 365 promises ang mga pangako ng Diyos na mababasa po natin sa Bible. So kung 365 days po yun, ay bawat araw ay meron tayong pangahawakan na pangako ng ating Panginoon. Tayo pong mga mananampalataya, marami tayong mga pinanghahawakang pangako ng Diyos. Di po ba?
lalo na ngayon na kailangan natin na mapaalalahanan tayo ng pangako ng Diyos upang lalo po tayong tumibay, tumatag sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya po, bukod po sa pagbabasa natin ng Bible, napapansin niyo po sa panahong ito, pag nagbukas po tayo ng FB, mas marami po yung mababasa natin doon na puro mga encouraging words tungkol po sa mga salita ng Panginoon, kung paano tayo mabubuhay sa araw-araw. Ano po? Tapos naman, merong ginagamit ang Panginoon upang mag-send sa atin ng mga verses na kung saan ay mapapatatag yung ating pananampalataya, kung saan yung sa pamagitan ng mga talata, magpapaalala na meron tayong Diyos na makapangyarihan. Meron tayong Diyos na kukup sa atin. Meron tayong Diyos na kakalinga sa atin. Ano po? O kung minsan naman, tayo rin mismo ginagamit ng Panginoon upang magbahagi ng kanyang salita kahit po sa Messenger, sa FB din, ano po, upang mapatatag ang pananampalataya ng ating mga kapatid, ng ating mga kapwa, kahit po hindi natin kakilala, o ba, dahil sa FB, minsan kahit hindi kakilala yata, ay pwedeng makapagbasa po doon. At maging yung mga taong kausap natin, ginagamit sila ng Diyos upang makatatag ang ating pananampalataya. Lalong tumibay ang ating pananalig sa Panginoon, ang ating pagtitiwala sa Panginoon upang makita natin palagi ang kanyang kabutihan at ang kanyang katapatan. Di po ba sa kabila talaga, kahit po iba't iba yung nararanasan natin, nangingibabaw pa rin naman ang kabutihan, katapatan ng ating Panginoon. Mas marami pa rin po mga magagandang bagay ang ginagawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay. At meron din pong nag-a-advise ngayon, ang sabi ay uminom palagi ng vitamin C o kumain ng mga masusustansyang pagkain. Kasi po, kailangan nga maging matibay ang immune system natin para hindi tayo maapektuhan or hindi tayo mahawa ng virus. Di po ba? Talagang isa ito sa ating binabantayan ngayon yung pangalagaan ng ating kalusugan. Kaya po, hinihikayat ang bawat isa na magpabakuna dahil naniniwala tayo na ang Diyos gagamitin niya yung vaccine upang iligtas tayo sa virus. Dati po, ayoko rin magpabakuna dahil ako po hindi ako sanay talagang magpabakuna. Pero, dahil sa panalangin, sa karunungan na binibigay ng Panginoon, nandun po yung understanding ko na iyan yung sinasabi ng gobyerno natin. At ang vaccine ay gagamitin ng Panginoon para maging mabisa siya sa ating physical na pangangatawan at ito yung magagamit natin para hindi tayo kaagad ma-infect ng anumang virus. Katulad po ngayon, di po ba? Siguro lahat po tayo umaasa na mawawala na yung COVID-19. Mawawala na. Pero kabaliktaran po ng ating inaasahan, merong isang variant, yung Delta variant na sinasabi, ano po, na kung saan, ang sabi po sa balita ay
mas mabilis pa siyang makahawa. Ano po? So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay lalo tayong maging matibay, maging matatag sa pananampalataya sa Panginoon at yun nga po, magpabakuna tayo at patuloy na ipanalangin sa Panginoon na ang lahat ng bakuna ay maging mabisa sa ating lahat na nasasaksakan nito. Ano po? Gayon din naman po, dapat palakasin din natin ang ating buhay spiritual. Pag-alabin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Patatagin natin ang ating pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Upang anuman pong mga pagsubok na mga sitwasyon na nararanasan po natin ngayon ng ating mga kapwa, lalo na ano po, iba't iba yung kanilang mga sitwasyon. Siguro po sa atin, hindi ganoon kagrabe yung nararanasan natin. Kung minsan, wala nga po, di po ba? Kasi katulad namin, sabi ko nga, malakas tayo, nasusustain ng Lord lahat ng mga pangailangan, yung mga mahal namin sa buhay, ayos silang lahat. Pero meron tayong mga kapwa na may iba't ibang mga pinagdaraanan, merong mga walang trabaho, ano po, dahil sa pandemic na ito, ano po. At ngayon nga po, yung NCR, po ba, under sila ng ECQ, at sa ibang panig ng Pilipinas. Siguro po, kahit papaano, may pangamba at takot. Pero katulad po ng laging pinapaalala sa atin, may Panginoon tayo na control pa rin niya ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, sa ating kapaligiran, maging sa buong mundo. Ano po? At ano po ang pwede nating gawin? Bumabad tayo sa salita ng Panginoon, manalangin. Dumalo sa mga pagsamba, katulad po nito, kahit po online, kahit hindi tayo nakikita, mag-attend sa care group, kahit po virtual lang, o mga gawain na alam natin na makakatulong sa atin upang mag-alab, tumibay ang ating pananampalataya. Ano po? So yun po yung mga ilang bagay na pwede nating gawin upang tumibay tayo, tumatag sa ating pananampalataya, katulad ng nais ni Pablo na mangyari sa atin, kung ano yung gusto niyang mangyari sa mga mananampalataya sa Corinto during that time. Ganon din po yung gusto niyang gawin natin sa panahon ito, sapagkat sa gabay po ng Panginoon, yun yung kanyang isinulat. Ano po? At sa teksto po, ang ikalawang mungkahi ni Pablo para mapagtagumpayan po natin ang mga pagsubok, ang sabi po ay, huwag matitinag. Let nothing move you. Ano po? Ibig sabihin, let nothing. Huwag nating hayaan na madala tayo ng mga bagay, ng mga pangyayari, ng mga sitwasyon na ating nararanasan upang tayo ay matinag, masuway, bumigay. Ano po? Katulad po ngayong panahon na ito, sabi ko nga po, at lahat po siguro tayo nararanasan natin ngayon na may nagte-text sa atin o kaya nababasa po natin sa Facebook ang mga mahal nila sa buhay, nasa banig ng karamdaman, iba't iba yung pinagdaraanan. Yung iba po, nabatayan ng mahal sa buhay, katulad po yung mga kapatid natin sa isang church, sa Kalumpit Central po, namatayan sila ng kanilang mahal sa buhay, at yung pong buong mag-anak ay nagpaswab po, silang lahat ay COVID
positive. Ano po? So, ano man po yung mga sitwasyon, hindi man po sa atin nangyayari o sa kapwa, ano po, huwag nating ipahintulot na maging kasangkapan ito ng kaaway upang tayo ay panghinaan ng loob. Ang sabi po sa Roma chapter 8 verse 35 to 37, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Hindi ang kahirapan, hindi ang kawalan, hindi ang mga kabiguan, hindi ang kapigatian. Ang lahat ng ito ay kayang pagtagumpayan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ano man po ang mangyari, hindi tayo dapat matinag. Patuloy tayong sumunod, maglingkod, at magtiwala sa Panginoon. Ang sabi nga po ni Habakuk sa chapter 3, verse 17 to 18, bagamat di namumunga ang punong igos at hindi rin namumunga ang puno ng ubas, kung ang pamumunga ng olive ay mabalam, at walang anihin sa mga bukirin, kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan, at daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. Dugtong ko na rin po yung 19. Ang sabi po dito, ang Diyos na si Yahweh ay aking lakas. Tumatakbo akong simbilis ng usa. At iniingat ang ligtas. At iniingat ang ligtas. Kahit sa kabundukan. Maganda po yung sinabi ni Habakuk. Hindi po ba? Ang propeta Habakuk. Sabi niya, kahit anong mangyari, kahit ano yung kanyang maranasan, sabi po sa mga talata, kahit daw po hindi na mamunga yung kanyang mga tanim, kahit wala na siyang anihin sa kanyang bukirin, kahit mga matay yung kanyang mga hayop na alaga, mananatili pa rin daw po siyang magtitiwala sa Panginoon. Hindi siya matitinag. Gayon din po tayo ngayon sa ating kasalukuyang kalagayan. Hindi man tinutugon pa ng Diyos ang kahilingan natin. Di po ba lahat tayo, bawat oras, bawat araw, sa lahat ng ating panalangin, simula po na magsimula ang pandemyang ito, December po yung pinakasimula, nung mabalitaan natin. Tapos po, January, February, March, hanggang sa talagang maranasan natin ang epekto ng pandemya. Ano po? Kaya po simula nun at hanggang ngayon, ang panalangin natin sa Diyos, ang hibik natin sa Diyos, ay matapos na ang pandemyang ito. Ganon pa man po. At maghintay tayo. Patuloy tayong humiling sa Panginoon na matapos na ang pinagdaraanan nating pandemyang ito at mapagtagumpayan natin ang laban. Ano po? At sama-sama tayong manatiling nagtitiwala, tapat sa ating Panginoon. Ano man ang pagsubok, ano man po yung mangyari, manatili tayong tapat, nananalig sa ating Panginoon, lagi lang tayong lumapit sa Kanya. Simple lang po yung ating gagawin sa bawat araw. Laging lumapit sa ating Panginoon. Hindi niya tayo pababayaan at hindi man niya agad sagutin yung ating panalangin. O kaya, ano man yung kanyang maging sagot, pwede pa rin nating sabihin,
Lord, hindi po ako magbabago ng pagtitiwala sa inyo. Mananalig pa rin ako. Mananalangin pa rin po ako. At pangatlo po, sabi sa talata na isinulat ni Pablo, na encouragement po sa atin at bilang paalala, sabi, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Pwede po yun, kahit na dumaranas tayo ng pagsubok, ng kahirapan, hindi po hadlang ito upang hindi tayo magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming paraan po ang paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po bilang mga mananampalataya, mula po nung pagkabata, magkaisip, siguro po, sabi ko nga ay napakaraming paraan ng paglilingkod na alam tayo na pwede nating gamitin o gawin para sa ating Panginoon. Sabi nga po, anuman ang kakayahan na mayroon tayo, ay ipaglingkod natin sa Panginoon. Katulad po ng ating mga kabataan ngayon, isa sa mga kaya nilang gawin ay pangunahan ang pagsamba natin sa pamamagitan ng modern technology na mayroon po tayo ngayon. Di po ba? Salamat sa ating mga kabataan, sa kanilang kakayahan, na dahil sa kanila, ayan, nako-connect at salamat sa Panginoon sa naimbento ng mga marurunong na tao upang magkaroon tayo ng ganitong uri ng technology. So ang mga kabataan natin, ginagamit ng Panginoon sa ganitong kaparaanan at sa iba pang paraanan. Ako po, nagsusumikap lang po ako talaga na maka-adapt sa makabagong panahon. Kahit pa konti-konti lang po, sinisikap kong matuto kung paanong gamitin ang ganitong gadget. Kaya salamat po sa mga kabataan na nagtuturo sa akin. Willing po akong magpaturo kung ano yung pwede ko pang gawin, i-improve para sa ganitong paggamit ng technology. Kanina lang po, galing po ako kay Ate Connie at kay Kuya Aser. Meron pong diferensya yung aking cellphone. Siguro po meron akong napindot. Nagda-download po siya. Nagda-download. Hindi ko alam gawin. At nawawala po yung internet. Kaya po, pumunta po ako sa kanila. Pinagawa ko po dun sa kanilang bunsong anak, kay Junjun. Napakahusay po niya sa technology. Kaya salamat po. At ngayon nga po, hindi rin po ako talaga sanay na mag-edit ng video, ganyan. Kaya po si Junjun ang gumagawa ng ganong mga gawain. Kaya maraming salamat po sa kanila, sa ating mga kabataan. So ano pa po yung mga resources o pwede nating ipaglingkod? Yung pong mga resources natin, na ipinagkakaloob sa ating church, sa ating iglesia, upang ito po ay magpatuloy sa kanyang gawain. Sabi nga po, maliit man po ito o malaki, ay nakapagbibigay ng lugod sa ating Panginoon. At kapag gumagawa rin po tayo ng mabuti sa ating kapwa, paraan din po ito ng paglilingkod sa ating Panginoon. Maaari po tayong humanap o yung mga taong pwede nating tulungan. Sabi nga po, hindi lang naman po sa lahat ng panahon ay material na bagay. Kung paano tayong makakatulong sa kanila. At alamin na lang po natin sa tulong ng Diyos kung paano tayong pwedeng maging daluyan ng pagpapala para sa iba. Sabi nga po, ito ay paraan din po ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang sabi po ni Pablo, hindi daw po nasasayang ang lahat ng mga ginagawa natin para sa Panginoon. Hindi man po tayo umaasa ng kapalit. Talaga naman po,
Hindi tayo umaasa ng kapalit, lalo na po kayo, mga volunteer na naglilingkod sa ating church. Wala naman po kayong bayad pero hindi rin kayo umaasa ng kapalit sa lahat ng mga ginagawa ninyo. Po natin, alam po nating lahat na ang Diyos ay magpapala sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Sabi nga po sa Galatia chapter 6, verse 9 to 10, kaya't huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y mag-aani kung hindi tayo magsasawa. Samantalahin natin ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Panghuli po, gusto ko lang pong i-review yung mga paalala, mga encouragement sa atin ni Pablo. Ano po? Yung una, sabi po niya, magpakatatag po daw tayo. Be firm. Pangalawa, huwag daw po tayong matitinag. Let nothing move you. At panghuli, magpakasipag daw po tayo sa gawain para sa ating Panginoon. Always give ourselves fully to the work of the Lord. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, magandang gabi po sa ating lahat at mag-ingat po tayo at iingatan tayo ng ating Panginoon at mamuhay po tayong may kapayapaan, may kapanatagan dahil kasama po natin ang Panginoon. Shalom sa ating lahat.
Hingin po natin si D.S. Dani na pangunahan tayo sa ating pangwakas na panalangin at basbas. Sige po, tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin na nasasalamatan o Diyos sa pagkakataong ito sapagkat minsan pa ay hinatidan mo kami ng mabuting balita sa pamagitan ng manggagawang babae ng Plaridel United Methodist Church. Salamat po sa kanyang buhay, sa kanyang mensahe na tinala sa amin ngayon at nagpapaalala na kami magpakatatag at huwag matinag at laging magpatuloy sa paglilingkod ng mayroong kasipagan. Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na kakayanan, kapangyarihan upang manatili kaming matatag, manatili kaming nakatayo sa kabila ng mga pinagdadaanan ng aming mga buhay, ng aming mga iglesia at ng aming pamayanan. Tulungan mo kami na laging masumpungan mo kami na matatag, matibay at nangahawakan at hindi nagmamaliw ang tiwala sa iyo. Panginoon, tinataas din po namin sa iyo na ang aming mga kapatid na ngayon ay nasa panahon ng kanilang karamdaman. Tinataas po namin sa iyo yung si Isaac, Panginoon. Nataas po namin sa iyo si Pastor Sam. Nataas po namin sa iyo ang pamilya ng D.S. Orbe, ang kapatid ni Ate Myla Castillo, Panginoon. Ikaw, Panginoon, at ang magpagaling sa kanila kasama pa ng iba naming mga kapatid, hindi man namin mabanggit ang kanilang mga pangalan, Panginoon. Maaari po ba, Panginoon, na dampian mo sila ng iyong kapangyarihan? Kapangyarihan na nagpapagaling, kapangyarihan na nagpapalakas, kapangyarihan na nagre-restore ng kanilang kalusugan. Ko po, Lord, yung alam namin pinakamahusay na manggagamot. Ko po, Panginoon, yung alam namin pinakamahusay na pwedeng makapagpagaling sa kanilang mga karamdaman. Hayaan mo ngayong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan ng kanilang maramdaman ngayon, Panginoon, sa kanilang mga lupang katawan upang sila'y gumaling. Dinadalangin din namin, Panginoon, yung kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo po sila ng kapanatagan. Bigyan mo po sila ng kaaliwan sa panahon ng kanilang mga mahal sa buhay ay mayroong pinagdadaanan. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami umaasa at ikaw ang alam namin kikilos at sasama sa kanila. Kaya din tinataas ko din po, Panginoon, ng iglesia, ang mga iglesia. Alam mo rin po ng aming mga iglesia, Panginoon, ay sarado, subalit ang iyong gawain nagpapatuloy. Salamat po sa mga anak mo na mayroong kakayanan sa teknolohiya upang kami papag-isahin sa kabila ng kami magkakalayo. Ikaw, Panginoon, magpala sa iglesia. Salamat sa buhay ng mga laiko na patuloy na nagmamahal sa gawain. Salamat sa buhay ng mga laiko na patuloy na nagmamalasakit sa mga manggagawang babae at lalaki. Ikaw po, Panginoon, ang lagi nilang maranasan. Ikaw po, Panginoon, ang laging magbigay sa kanila ng kapanatagan. Ikaw po, Panginoon, ang laging magbigay sa kanila ng proteksyon at maranasan nila, Panginoon, ang buhay na ganap at kasiyasiyan na nagmumula sa iyo. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, Panginoon, patuloy mong makita ang aming mga buhay na lumalakad ayon sa iyong layunin. Patuloy na lumalakad ayon sa iyong pagkakatawag. At ikaw, Panginoon, ang lagi naming maranasan sa lahat ng pagkakataon habang kami nagdilingkod sa iyo. Tinataas din namin sa iyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas mula sa Pangulo hanggang sa pinakamababang katungkulan sa mga barangay. Gamitin mo sila, Panginoon, na tagapagdisiplina sa mga tao. Gamitin mo sila ang tagapaghatid ng mga pangangailangan ng mamamayan. At ikaw, Panginoon, ang sumama sa kanila sa pagpapatupad ng mga batas at pagkakaroon ng mga protocols, Panginoon. Inaasahan namin, Panginoon, na magpapadala ka pa ng maraming bakuna para sa mga tao upang amin itong mapaglabanan.
at ikaw yung magpapala sa aming bayan. Sa pagpapatuloy ng aming buhay at ng aming paglilingkod, ano man ang aming pagdaanan, huwag mo kaming iiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Lagi mo kaming bantayan, ingatan at hawakan at gamitin mong pagpapala ang aming iglesia, ang aming pamilya, ang aming mga buhay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong banal na pangalan. Ito po yung aming dalangin kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, ang walang hanggang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pagkasi, pakikipisan, patnubay at pag-iingat at pagproteksyon ng Santong Espiritu ang siya nating maranasan sa lahat ng pagkakataon ng ating mga buhay mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen.